Sa isang tahimik na sementeryo sa Monterrey, isang matandang babaeng nagngangalang Teresa ang nakatagpo ng isang umiiyak na batang babae sa libingan ng kanyang anak na babae na labis na nagpagambala sa kanya. Habang naglalakad si Teresa sa mga mapayapang landas, mahigpit niyang hawak ang isang bungkos ng puting bulaklak at isang lumang larawan na dama niya ang bigat ng bawat hakbang. Pagdating sa libingan ng kanyang anak na si Sarah, maingat niyang inilapag ang mga bulaklak at ang larawan sa nagyayelong lapida at lumuhod ng may pagsisikap. Isang taon na naman ang lumipas, mahal ko, bulong niya. Nanginginig ang boses at tumutusok sa katahimikan ng sementeryo. Parang kahapon lang nung tayo ay nagtatawanan at naglalakad, o sana iba na lang ang nangyari. Hinaplos ni Teresa ang larawan, marahang hinahaplos ang imahe ng kanyang anak na babae. Malinaw pa rin ang mga alaala ni Sarah, ang kanyang ngiti, ang kanyang yakap, bawat mahirap na pamamaalam hanggang sa trahedyang kumitil sa kanyang buhay. Si Sarah ay isang masigla at malikhain na graphic designer, 30 taong gulang lamang, kilala sa kanyang talino at sa saya na dala niya sa bawat silid. Ang kanyang kamatayan sa isang aksidente sa sasakyan 3 taon na ang nakalipas ay labis na nakapagdulot ng kalungkutan sa lahat. Biglaan ang aksidente. Pauwi mula sa isang biyahe sa trabaho, nadulas ang sasakyan ni Sarah sa madulas na daan at bumangga sa isang poste. Ang pagkabangga ay napakalakas na halos walang naiwang makikilala. Ang kanyang kamatayan ay itinuturing na dahil sa masamang panahon noong gabing iyon at ang paliwanag na ito ay tinanggap ng walang pag-aalinlangan. Ang pagkawala ni Sarah, ang kanyang tanging anak, ay lumikha ng malaking kawalan sa buhay ni Teresa, isang bagay na kanyang pinaghirapang punan. Labis ang kanyang dalamhati, ginagawa niyang ritual ang pagbisita sa libingan ni Sarah para muling makadama ng paglapit sa kanyang anak. Dapat ay pinagaling na ng panahon ang lahat ng sugat, ngunit tila lumalakas lang ang sakit. Bulong niya, tinititigan ang lapidang nakasulat, "Minamahal na anak, may magagawa ba ako para maiwasan ito? Labis kitang namiss." Habang balot siya ng kanyang dalamhati at mga tanong na walang kasagutan, nabasag ang kanyang pag-iisa ng tunog ng iyak. Lumingon siya at nakita ang isang batang babae sa libingan, umiiyak at humihiling na sana ay buhay pa ang kanyang ina. Nadama ni Teresa ang kanyang pagkaantig at pag-aalala, pinahid niya ang kanyang mga luha at lumapit sa bata. "Kamusta ka, mahal? Ayos ka lang ba?" Tanong ni Teresa. Ang kanyang boses ay puno ng init ng isang ina na nagtagal sa kabila ng kanyang kalungkutan. Ang mga pisngi ng batang babae na may mga bakas ng luha at naguguluhang ekspresyon ay kumurot sa puso ni Teresa. "Madalas akong pumunta dito," sabi niya sa pagitan ng kanyang mga hikbi. "Ngunit ang libingang ito, dapat na ito ang libingan ng aking ina, ngunit may nakaukit na ibang pangalan. Sarah Aquino. Hindi iyon ang kanya. Napakalito ko lang." Nadama ni Teresa ang matinding sakit ng empatya para sa batang babae na nahaharap sa isang misteryo na hindi niya inaasahan. Umupo siya sa tabi ng bata, tumibay ang kanyang pasya at nadama ang pagmamalasakit sa bata. "Subukan natin itong solusyonan ng magkasama, ano?" Alok ni Teresa, inilagay ang kanyang braso sa balikat ng bata para sa kaaliwan. "Ano ang pangalan mo?" Mahinang tanong niya. Sa isang maliit, nag-aatubiling ngiti sa gitna ng kanyang mga luha, sumagot ang batang babae, Corazon Bautista." Tumango si Teresa, matatag ang kanyang determinasyon. Naisip niya na marahil sa pagtulong kay Corazon, maaari siyang makahanap ng kaunting ginhawa para sa mga nagpapatuloy na kalungkutan sa kanyang sariling buhay. "Corazon, maaari mo bang sabihin sa akin ang tungkol sa iyong ina?" Maingat na tanong ni Teresa, inaabot sa kanya ang isang panyo at hinihikayat siyang magbahagi.
Habang pinupunasan ni Corazon ang kanyang mga mata, nagsimula siya, nanginginig ang boses. Ang aking ina ay si Fatima, Fatima Bautista. Palagi siyang nakangiti, palaging kumakanta. Namatay siya noong 5 taong gulang pa lang ako. Sinabi nila sa akin na nagkasakit siya ng malubha at dito siya nailibing. Habang nag-uusap sila, lumapit ang isang lalaki, ang ama ni Corazon, si Leon. Totoo? Kanyang kinumpirma, sumali sa kanila. Madalas kong dalhin si Corazon dito, lagi kong sinusubukang aliwin siya, sinasabi sa kanya na dito nagpapahinga ang kanyang ina. Ngunit hindi ko kailanman maintindihan kung bakit iba ang pangalan sa lapida. Akala ko baka isang pagkakamali sa pagkakasulat o kung ano paman. Ang kanyang boses ay puno ng pagkalito at kalungkutan. Habang tinititigan ang libingan, ramdam ang kanyang kalungkutan. Si Fatima ang lahat sa amin at nagbago ang lahat matapos siyang mamatay. Wala akong natanggap na opisyal na dokumento tungkol sa paglilibing, mga verbal na kumpirmasyon lang mula sa ospital at punerarya. Nang makita ko ang pangalang Sara Aquino dito sa halip na ang tunay niyang pangalan, hindi ko alam ang iisipin. Napakalaki ng aming kalungkutan para pagdudahan ito ng maayos. Patuloy niya mabigat ang boses sa bigat ng hindi nalutas na mga alaala at pagdududa. Tumutok si Teresa sa pakikinig kay Leon at Corazon na ang kanilang dalamhati ay umaalingaw-ngaw sa kanya ring sakit. Lubos niyang nauunawaan ang lalim ng kanilang paghihirap at nadama niyang kailangan niyang tumulong. Leon, naniniwala akong may mali dito. Nakatuon ako sa pagtuklas ng katotohanan, hindi lamang para sa alaala ng aking anak, kundi para kay Fatima at para sa inyong dalawa. Pagpapatibay ni Teresa, ang kanyang boses ay matatag sa determinasyon. Nagpahayag si Leon ng kanyang pasasalamat sa pamamagitan ng isang tango, malinaw na gumaan ang pakiramdam sa kanyang suporta. Salamat Teresa, napakalaking bagay para sa amin na may taong seryosong tumutugon dito. Nararapat lamang malaman ni Corazon ang tunay na pahingahang lugar ng kanyang ina. Sagot niya, ang kanyang kamay ay nakapatong na nagbibigay katiyakan sa balikat ni Corazon na naghahanap ng ginhawa sa haplos ng kanyang ama. Nadama ni Teresa ang pagkakaisa sa kanilang pinagsasaluhang pagkawala at pinagtibay niya ang kanyang determinasyon. Hahanapin natin ang mga sagot na kailangan ninyo. Simulan natin sa pagsuri sa mga rekord ng sementeryo. Maaring nagkaroon ng pagkakamali o pagkukulang. Magkasama silang sumang-ayon na lapitan ang opisina ng sementeryo. Hihilingin nating makita ang mga rekord ng libing. May mali sa bahaging ito ng sementeryo at determinado tayong alamin kung ano, deklara ni Teresa. Sinusubukang magbigay ng kumpiyansa sa batang si Corazon sa kanyang tabi. Sa opisina ng sementeryo, nagsalita si Teresa ng may autoridad sa staff. Kailangan nating suriin ang mga record para sa libingang nakalista sa ilalim ng pangalang Sara Aquino. Naghihinala kaming may pagkakamali at kailangan natin itong lutasin para sa isang batang nawalan ng ina. Ang empleyado ng sementeryo, isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nagpapakita ng pagkapagod, ay tumango ng may pag-unawa. Kinilala niya na bihira ang ganitong mga pagkakamali, ngunit nangako na siya'y mag-iimbestiga. Hawak kamay sina Teresa at Corazon, naghihintay ng may pagkabalisa habang binabaligtad ng empleyado ang parehong digital at pisikal na arkibo. Upang aliwin si Corazon, nag-alok si Teresa ng isang nakaaaliw na ngiti. Malalaman natin ang buong katotohanan, mahal. Ano man ang ating matuklasan, haharapin natin ito ng magkasama, pangako niya. Mahigpit na hinahawakan ang kamay ni Corazon. Ilang sandali lang ang lumipas, tumingin ang empleyado, ang kanyang ekspresyon ay isa ng pagkamangha. Iniulat niya na may naitalang internal na tala ilang taon na ang nakalilipas tungkol sa potensyal na pagkalito sa mga lapida.
Hindi niya kaagad maibigay ang mga detalye, ngunit nangako siya ng detalyadong investigasyon. Pakisuyo, kailangan namin ng linaw, giit ni Teresa. Tiniyak ng empleyado na bibigyan niya ng prioridad ang kanilang kaso. Pagkaalis nila sa opisina, nadama ni Teresa na unti-unti na silang lumalapit sa paglutas ng magulong misteryo na nag-uugnay sa kanilang mga pamilya sa hindi inaasahang paraan. Resolbadong humingi ng karagdagang tulong, gumawa siya ng appointment kay Dr. Salvador Morales, isang pinagkakatiwalaang propesyonal. Dr. Morales, salamat sa pagtanggap mo sa akin. Ito ay may kinalaman sa isang napakasensitibong issue. Simula ni Teresa, ipinaliwanag ang pagkalito sa libingan sa lokal na sementeryo at ang potensyal na maling pagkakakilanlan ng mga labi. Makinig ng may atensyon si Dr. Morales, nauunawaan ang bigat ng sitwasyon. Maaaring isagawa ang DNA testing sa mga labi, bagaman ito'y komplikado. Kakailanganin natin ng legal na pahintulot para magpatuloy, payo niya. Naunawaan, agad kong aasikasuhin ang mga legal na dokumento. Tugon ni Teresa, handang gawin ang kinakailangan. Kapag mayroon ka ng pahintulot, maaari tayong magpatuloy ng walang pagkaantala. Nauunawaan ko ang pangangailangan ng agarang paglutas sa bagay na ito. Tiniyak ni Dr. Morales sa kanya, inihahanda ang kanyang mga tala. Nagpasalamat si Teresa sa kanyang pag-unawa. Umalis siya sa opisina na may pag-asa, pinatibay ng pag-asang sa wakas ay magdudulot ng kapayapaan sa parehong mga pamilya at magbubunyag ng katotohanan. Teresa ay umalis sa opisina ni Dr. Morales, naguguluhan ngunit puno ng determinasyon. Nauunawaan niya na ang landas na tatahakin ay maaaring puno ng balakid at sakit, ngunit nakatuon siya sa pagtahak dito. Bulong niya sa sarili, para sa iyo, Sarah, haharapin ko ang anuman habang tinitingala niya ang maulap na langit, naghahanap ng kaaliwan. Ang kanyang misyon upang alamin ang katotohanan tungkol sa kinaroroonan ng kanyang anak ay nagsisimula pa lamang. Kinabukasan, pumasok si Teresa sa opisina ni Detective Fernando Castillo. Tumayo si Fernando upang batiin siya, nag-aalok ng mainit na pagtanggap. Ginang Herrera, maligayang pagdating. Paano ko po kayo matutulungan ngayon? Tanong niya, itinuturo ang upuan sa harap ng kanyang mesa na nakakalat ang iba't ibang dokumento. Umupo si Teresa, inilapag ang kanyang handbag sa tabi at kumuha ng sandali upang kumalma sa ilalim ng mabigat na pasanin ng kanyang problema. Ginoo Castillo, may kinakaharap akong malubhang issue. Lumalabas na ang mga labi sa puntod ng aking anak na si Sarah ay hindi sa kanya. Kailangan kong malaman kung buhay pa ba ang aking anak o nasaan ang kanyang tunay na mga labi. Paliwanag niya, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit may diin ng malinaw na determinasyon. Naging seryoso ang ekspresyon ni Fernando. Seryosong bagay ito, Teresa. Mayroon ka bang karagdagang impormasyon na makakatulong sa atin sa pag-umpisa? Kahit ang pinakamaliit na detalye ay maaaring mahalaga. Handa siyang kumuha ng mga tala na kaposisyon upang isulat ang bawat detalyeng maibibigay ni Teresa. Ikinuwento ni Teresa ang kakaibang mga tawag sa telepono at hindi pangkaraniwang pag-uugali ni Sarah sa mga huling araw nito, na noon ay hindi masyadong naiintindihan, ngunit ngayon ay tila mahalaga. Masusing nakinig si Fernando, paminsan-minsang humihingi ng karagdagang detalye upang linawin ang kanyang salaysay. Binanggit mo ang tungkol sa mga tawag sa telepono. Alam mo ba kung sino ang kausap niya? May mga tala ba ng mga tawag na ito? Tanong niya, nagpaplano na ng mga paunang hakbang ng kanilang investigasyon. Sa pagtatapos ng kanilang pag-uusap, tiniyak ni Fernando na may determinasyon sa kanyang tingin. Sisimulan natin sa pamamagitan ng pagsubaybay sa mga tawag na ito at pakikipag-usap sa mga taong malapit kay Sarah noon. Gagawin ko ang lahat upang matulungan kang mahanap ang iyong anak.
Hindi ka nag-iisa dito, pagtitiyak niya. Nadama ni Teresa ang pagsibol ng pag-asa at pasasalamat sa suporta niya. Alam ang mga hamong naghihintay na ipadama sa kanya ang pagtatalaga ni Fernando. Sa ibang pagkakataon, sa isang tahimik na kafe, pinag-aralan ni Fernando at Teresa ang mga tala at mga litrato na nakakalat sa kanilang mesa. Itinuro ni Fernando ang isang litrato na may ilang tao na may mga pabilog na pula. Nakausap ko ang ilang dating kasamahan ni Sarah at nalaman kong nagsimula siyang makisama sa mga taong may kinalaman sa kahina-hinalang mga transaksyon sa negosyo. Paliwanag niya ng seryoso, itinuturo ang mga taong may kaugnayan sa lokal na kriminal na underworld. Naramdaman ni Teresa ang malamig na kilabot habang tinitingnan niya ang mga litrato. Diyos ko, Fernando, mas malala ito kaysa sa inakala ko. Paano nasangkot si Sarah sa ganitong mga tao? Tanong niya. Ang kanyang boses ay may halong takot at hindi makapaniwala, ngunit nagpapatibay din ng determinasyon. Kailangan niyang malaman pa ang mga detalye kung ano ang nagtulak sa kanyang anak patungo sa mga mapanganib na ugnayan. Sinisimulan nating pagdugtong-dugtungin ang mga detalye, tugon ni Fernando. Nalaman ko rin na si Sarah ay bumibisita sa mga kakaibang lugar na hindi karaniwan para sa kanya. Ipinakalat niya ang isang mapa na may marka ng ilang lokasyon na kilala sa iligal na mga aktibidad. Mukhang sinusubukan niyang makapasok sa mga grupong ito o kaya'y pinipilit na makisangkot. Sinuri ni Teresa ang bawat pangalan at lokasyon. Inuukit ang mga ito sa kanyang memorya. Ang kanyang pagkabalisa ay humahalo sa matatag na determinasyon. Ano man ang mangyari, Fernando, kailangan nating malaman ang katotohanan. Kailangan nating mahanap si Sarah. Tumango si Fernando, seryoso ang mukha. Nakakagawa tayo ng progreso at patuloy tayong hihimayin pa ito. Ngunit maghanda ka, Teresa. Maaring dalhin tayo ng investigasyong ito sa napakadilim na mga lugar. Malalim na huminga si Teresa, nakakuyom ang kamao sa paghahanda. Handa akong harapin ang anumang kinakailangan. Gusto ko lang maibalik ang aking anak, deklara niya, pinatitibay ang sarili para sa mahirap na paglalakbay sa pagtuklas sa misteryo na bumabalot kay Sarah. Kailangan nating imbestigahan ang mga lugar na ito, Fernando. Kailangan nating makipag-usap sa mas marami pang tao. Kung nasangkot si Sarah sa ganitong uri ng mga tao, maaaring mapanganib ito. Ngunit maaari rin itong maging tanging pagkakataon natin upang matuklasan ang kinaroroonan niya, mong giit ni Teresa. Matatag ang boses. Tumango si Fernando, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala ngunit resolbado. Naiintindihan ko, Teresa. Mag-aayos ako ng mga hakbang para ligtas nating masaliksik ang mga lugar na ito. Makikipag-ugnayan ako sa aking mga kontak para sa karagdagang suporta at impormasyon, ngunit kailangan mong manatili sa ligtas na lugar. Mahalaga na hindi ka malantad sa hindi kinakailangang mga panganib. Nananatili ang matatag na tingin ni Teresa kay Fernando. Hindi nagbabago ang kanyang determinasyon. Handa akong gawin ang anumang kinakailangan, Fernando. Walang hadlang ang magpipigil sa akin mula sa pag-alam ng kapalaran ng aking anak. Sa tulong ng Diyos, kailangan kong malaman kung ano ang nangyari kay Sarah kahit na kailanganin pang pumunta sa dulo ng mundo. Ang kanyang determinasyon ay isang kapansin-pansin na puwersa. Nagmumula sa walang hanggang pagmamahal ng isang ina para sa kanyang anak. Nakita ito ni Fernando. Alam niyang haharapin nila ang anumang hamon na darating, anuman ang halaga. Sa sasakyan, nagmaneho sina Teresa at Fernando sa mga kalyeng bihira nilang daanan sa Monterrey, pumapasok sa mga lugar na bihira niyang mapuntahan. Maingat na nagmaneho si Fernando. Naramdaman ni Fernando ang biglaang panginginig, ngunit nanatili siyang kalmado sa kanyang tono. Sino ito? Bakit mo ako pinapahinto?
Saglit na nabalot ng katahimikan ang paligid bago muling nagsalita ang boses. Mas nakakatakot ngayon. Hindi mo kailangang malaman kung sino kami. Ngunit mag-ingat ka, ituloy mo ito at haharapin mo ang malubhang kahihinatnan. Bigla ang natapos ang tawag. Iniwan si Fernando na mahigpit na nakahawak sa telepono. Mabilis ang tibok ng kanyang puso dahil sa nakakatakot na babala. Sumibol ang takot sa kanya, ngunit ang alaala ni Teresa na nakikipaglaban sa kanyang sariling mga demonyo ang nagpalakas ng kanyang loob na magpatuloy. Pinipilit tayong manahimik, bulong niya sa sarili, ramdam ang halo ng galit at determinasyon. Ang kanilang pagkadesperado ay nagpapatunay na may malaking bagay tayong natutunton na nais nilang itago. Agad niyang denial ang numero ni Teresa upang ipaalam sa kanya ang mga banta na kanyang naranasan. Teresa, may nagbanta sa akin sa telepono. Gusto nilang itigil natin ang ating investigasyon. Akala ko dapat mong malaman. Masusing nakinig siya para sa anumang pahiwatig ng pag-atras sa tugon ni Teresa. Gayunpaman, puno ng matatag na katapangan ang sagot ni Teresa. Fernando, nakakatakot iyan, ngunit hindi natin dapat hayaang pigilan tayo ng takot. Tiyak na may natutuntun tayo kung sinusubukan nilang takutin tayo palayo dito. Sigurado ka bang ayos ka lang? Malinaw ang kanyang pag-aalala, ngunit may desisyon ang kanyang boses. Oo, ayos lang ako, Fernando. Kailangan nating maging mas maingat, ngunit hindi tayo dapat sumuko. Pinalakas ng kanyang tapang, nakadama si Fernando ng bagong layunin. Magkasamang nagkasundo sila na palakasin ang kanilang mga hakbang sa seguridad. Alam na ang bawat hakbang pasulong ay mangangailangan ngayon ng higit pang katapangan at lihim. Hindi tayo aatras, Teresa. Ilalantad natin ang katotohanan. Anuman ang mangyari, pagpapahayag ni Fernando, handa sa mga hamong darating, kumbinsido na mas malaki ang panganib sa kanilang landas. Sa lalim ng kanilang investigasyon, natagpuan ni Fernando at Teresa ang kanilang sarili na nakaparada sa isang tagong lokasyon malapit sa isang napabayaang pabrika sa labas ng Monterrey, isang lugar na binanggit ng isang impormante. Ito ang lugar, Teresa. Ang aking kontak ay nagsabing ito ay ginagamit para sa kaduda-dudang mga pagpupulong at lagi niyang binabanggit ang isang taong nagngangalang Sara, pagpansin ni Fernando habang binubusisi ang gusali gamit ang kanyang binokular. Si Teresa, na may halong pagkabalisa at pag-asa, ay sumilip palabas. Sa tingin mo ba nasa loob siya? Tanong niya, sinusubukang masilip sa maruming bintana ng kotse. Hindi ako sigurado, ngunit tiyak na may mahalagang nangyayari dito na kailangan nating matuklasan. Mahinahong tugon ni Fernando, puno ng determinasyon. Gagalaw tayo kapag mas madilim na. Masyadong mapanganib ngayon, suhestyon niya. Ikinakabit ang kanyang baril sa ilalim ng kanyang Amerikana. Tumango si Teresa, nauunawaan na mahalaga ang pag-iingat habang lumulubog ang araw. Nababalot ng kadiliman ng gusali. Tiningnan ni Fernando ang kanyang relo at tumingin kay Teresa. Oras na. Kailangan nating maging mabilis at tahimik. Handa ka na ba? Huminga ng malalim si Teresa at tumango. Handa. Hanapin natin ang aking anak na babae. Maingat silang lumapit sa gusali, natagpuan ang pinto na bahagyang nakabukas. Si Fernando ang nanguna, kasunod si Teresa, kapwa matalas ang pandinig sa anumang tunog. Sa loob, ang madilim at tahimik na kapaligiran ay pinutol lamang ng malayong pagtulo ng tubig at paminsan-minsang inggit ng isang daga. Natuklasan nila ang mga palatandaan ng kamakailang aktibidad. Mga sigarilyong mainit pa, mga itinapong lata ng pagkain, at mahalaga, isang Amerikanang pambabae na agad na nakilala ni Teresa. Amerikana ito ni Sara. Talagang nandito siya, sabi ni Teresa, makapal ang boses sa emosyon. Nag-alok si Fernando ng nakakaaliw na kamay sa balikat niya. Malapit na tayo, Teresa. Malalaman natin kung ano ang nangyayari.
Pagtiyak niya habang ipinagpatuloy nila ang kanilang paghahanap. Habang naglalakad sa madilim na mga koridor, bigla nilang narinig ang mahinang mga boses mula sa isang ilawang silid sa unahan. Senyas ni Fernando para sa katahimikan at lumapit sila sa bahagyang bukas na pinto. Nakatago sa view, nakita nila ang isang babae na nakatalikod sa kanila na nakikipag-usap sa isang hindi nakikita. Bilis ang tibok ng puso ni Teresa nang makilala niya ang pamilyar na mga kilos ng kanyang anak. Sarah! Bulong niya kusang lumabas ang pangalan. Overwhelmed, hakbang siya sa silid. Sarah! Sigaw niya, mas malakas kaysa sa intensyon. Biglang lumingon ang babae na bigla. Sino ka? Paano mo nalaman ang pangalan ko? Tanong niya, depensibo at sumisilip sa mga anino. Tumigil si Teresa, labis na nadama sa pagkakita sa mukha ng kanyang anak na bago ng panahon at mga pagsubok. Ako ito, Teresa, ang iyong ina, sabi niya, lumalapit na nakalahad ang kanyang mga kamay, 1 kilos ng pagkakasundo. Pakiusap, Sarah, alam kong ikaw yan. Parang habang buhay na natin siyang hinahanap. Namuo ang mga luha sa mga mata ni Teresa. Nanginginig ang boses sa bawat pantig. Nag-pause si Sarah, ang kanyang ekspresyon ay halo ng pagtataka at pagkilala. Nanay, bulong niya, unti-unting nawawala ang kanyang pagtutol. Nagpahiwatig ang kanyang mga mata ng isang bagyo ng mga emosyon, may halong pag-aalala. Nanay, hindi ligtas para sa iyo dito. Nanginginig ang kanyang boses sa takot. Kailangan mong umalis. Hindi ko hahayaang may mangyari sa iyo. Tugon ni Teresa, matatag ang tono habang lumalapit siya at dahan-dahang hinawakan ang mga kamay ni Sarah. Mananatili ako rito sa tabi mo. Hindi ako aalis. Magkasama nating haharapin ito anuman ang gastos. Tumanggi si Sarah, markado ang mukha ng pag-aalala. Pakiusap, nanay. Hindi ko matiis ang isipin na masasaktan ka dahil sa akin. Tinitigan ni Teresa ang mga mata ng kanyang anak, mas hinigpitan ang hawak sa kanyang mga kamay. Wala nang ibang lugar sa mundo na mas gusto kong puntahan kundi dito sa tabi mo. Walang makakapagpabago sa isip ko, mahal ko. Magkasama tayong haharapin ito. Nang mapagtanto ni Sarah ang determinasyon ng kanyang ina, alam niyang walang saysay ang karagdagang pagtutol. Nagsimulang tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata habang dahan-dahan siyang tumango. Kailangan kong maglaho. Iyon lang ang paraan para mapanatiling ligtas ang lahat. Bulong niya, mabigat ang boses sa kalungkutan at pagsisisi. Mahigpit na niyakap ni Teresa ang kanyang anak. Wala nang mahalaga ngayon. Ang mahalaga ay ligtas ka na ngayon at narito kami para tumulong at protektahan ka. Pagalo niya. Mula sa malayo, binabantayan ni Fernando ang emosyonal na muling pagkikita. Alerto sa anumang potensyal na panganib, ngunit gumaan ang loob sa katotohanang sa wakas ay natagpuan nila si Sarah at nabawasan ang pagdurusa ni Teresa. Sa isang tahimik na sulok ng sirasirang gusali, nagpatuloy sina Teresa at Sarah sa kanilang taus-pusong pag-uusap. Ipinaliwanag ni Sarah, pagod at nababahala ang mga tampok niya. Nanay, hindi ko inaasahang lumala ang mga bagay nang una akong nakisali sa mga taong ito. Nagsimula sa mga menor de edad na gawain, tila walang sala. Ngunit hindi nagtagal, napagtanto kong nasangkot ako sa isang bagay na mas malaki at mas mapanganib kaysa sa aking inaakala. Nakikinig si Teresa, nasasaktan ang puso. Sinimulan nilang takutin ang aking mga kaibigan, pinangangambahan ang aming pamilya. Kumbinsido nila ako na ang pagkawala ay ang tanging paraan upang mapanatiling ligtas ang lahat. Kaya, itinanghal namin ang aking kamatayan. Patuloy ni Sarah, nababasag ang kanyang boses sa bigat ng kanyang mga emosyon. Hindi ko alam kung ano pa ang gagawin. Lumipat ako ng lugar, binago ang aking pangalan, lahat upang protektahan ang mga mahal ko sa buhay. Gusto kong sabihin sa iyo ang katotohanan,
ngunit palagi silang nagmamasid. Kamakailan lang ako nagkaroon ng sandali upang huminga, ngunit hindi pa rin ito tunay na buhay. Malalim siyang nagbuga, bigat ng pagtanggap sa kanyang tono. Hinawakan ni Teresa ang mga kamay ng kanyang anak, nanginginig ng bahagya ang kanyang sarili. Mahal kong Sarah, hindi maisip ang iyong pinagdaanan, ngunit ngayong alam namin, makakatulong kami. Makakahanap tayo ng paraan upang dalhin ka ng ligtas sa bahay, sabi niya ng matatag. Nag-iiniksyon ng isang bahid ng pag-asa sa malungkot na katotohanan. Napapagod na ako, nanay. Pagod na akong magtago, mabuhay sa takot. Gusto kong umuwi, ngunit natatakot ako sa mga kahihinatnan na maaaring idulot ng aking pagbabalik sa lahat. Pag-amin ni Sarah, tumitingin sa kanyang ina para sa aliw at mga sagot. Tumugon si Teresa, ang kanyang boses ay halo ng pighati at determinasyon. Napakadelikado ng iyong ginawa at nasasaktan ako na hindi ko alam. Ngunit ngayon, ang ating focus ay dapat nasa paglutas ng iyong sitwasyon. Tumingin si Sarah pababa sa kanyang mga kamay. Maliwanag na nababahala sa bigat ng pagharap hindi lamang sa kanyang ina, kundi pati na rin sa mga kahihinatnan ng kanyang mga nakaraang desisyon. Naiintindihan ko, nanay, at labis kong pinagsisisihan ang lahat. Gusto ko lang protektahan ang ating pamilya, pero nakikita ko ngayon na baka lalo lang lumala ang mga problema dahil sa ginawa ko. Mahinang bulong ni Sarah, halos hindi marinig sa tahimik na silid. Kailangan nating kumuha ng abogado na makakatulong sa atin sa mga legal na komplikasyon ng aking pagbabalik. Kailangan din nating makipag-usap sa pulisya para ipaliwanag ang lahat tungkol sa dahilan kung bakit ko kailangang magpanggap na patay ako. Nagsimula nang magplano si Teresa para sa susunod na mga hakbang. Alam na mahirap at maaaring magbunyag pa ng mas nakakabahalang katotohanan ang kanilang paglalakbay. Nandito ako para sa iyo, Sarah, sa lahat ng ito. Hindi mo kailangang harapin ito ng mag-isa. Panigurado niya sa kanyang anak, pinipisi lang kamay nito bilang tanda ng suporta higit pa sa mga salita. Dapat din nating isaalang-alang ang pagkuha ng suportang psikolohikal. Makakatulong sa iyo ang pagkonsulta sa isang therapist para maproseso mo ang lahat ng iyong pinagdaanan at ang trauma ng pagtatago ng matagal. Tumango si Sarah, luhay na mumuo sa kanyang mga mata. Salamat, nanay. Hindi sigurado kung karapat-dapat ako sa lahat ng pagsisikap na ito matapos ang gulong idinulot ko. Pero napakasalamat ko na nandito ka, sabi niya. Ang boses ay puno ng pagsisisi at ginhawa sa pagbabahagi ng kanyang mga pasanin. Anak kita at hindi magbabago iyon. Sabay nating aayusin ito. Hindi ito magiging mabilis o simple, ngunit lagi tayong naging matatag na deklara ni Teresa. Ang pangakong suporta na ito ay muling nagpaningas ng pag-asa sa kanilang dalawa at nagpatibay sa bono na humina dahil sa takot at kawalan ng katiyakan. Matapos na maibalik si Sarah sa bahay, isang araw, habang sasagutin sana ni Teresa ang tumutunog na telepono, nag-atubili siya, bumuhos ang alon ng pagkabalisa. "Hello?" sagot niya, hindi matatag ang boses. Sa kabilang linya, isang binagong boses ang nagbigay ng babala. "Kayo at ang inyong detektib ay dapat tumigil sa pakikialam. Umatras na kayo o haharap kayo sa malubhang kahihinatnan." Malinaw ang banta at nag-iwan ito ng matinding takot sa puso ni Teresa. Huminga siya ng malalim para pakalmahin ang sarili. "Hindi ako sigurado sa ibig mong sabihin. Sinusubukan lang namin tulungan ang anak ko." Tugon niya, itinatago ang takot sa abot ng kanyang makakaya, lubos na alam ang kanilang mahinang sitwasyon. "Binalaan ka namin, hindi kami nagbibiro, lampas ito sa kayang hawakan ninyo, at kung ipagpapatuloy ninyo ito, hindi namin masisiguro ang kaligtasan mo o ng iyong mga mahal sa buhay."
Patuloy ng boses sa linya at biglang binabaan ang tawag, iniwan si Teresa na nakapako sa takot. Nang dumating si Fernando mamaya, ibinalita sa kanya ni Teresa ang nakakabahalang tawag. Ang mukha niya'y guhit ng pag-aalala. Fernando, binantaan nila ako. Natatakot ako sa maaari nilang gawin. Baka dapat na tayong umatras, suhestyon niya. Ang boses ay may bahid ng pag-aalinlangan. Matamang nakinig si Fernando, seryoso ang ekspresyon habang pinag-iisipan ang kanilang mga pagpipilian. Teresa, nauunawaan ko ang iyong takot, ngunit kung titigil tayo ngayon, hindi mapaparusahan ang kanilang mga gawa. Kailangan nating magpatuloy ng maingat, syempre, ngunit hindi tayo dapat sumuko. Kasama mo ako at gagawin natin ang lahat ng kinakailangang pag-iingat. Ang matatag na tono ni Fernando ay nagbigay kay Teresa ng kaunting ginhawa at dahan-dahan siyang tumango, naunawaan na sa kabila ng mga panganib, mahalaga ang paglalantad ng katotohanan tungkol kay Sarah. Sa mga sumunod na araw matapos ang banta sa tawag, nagkasundo sina Teresa at Fernando na palakasin ang kanilang mga hakbang sa seguridad. Nagkita sila sa isang lokal na kafe. Pinili ang isang liblib na sulok para pag-usapan ang kanilang estratehiya. Kailangan nating maging mas taktikal, suhestyon ni Fernando. Sinisiyasat ang lugar para sa mga taong maaaring nakikinig. Makikipag-ugnayan ako sa ilang kasamahan upang palakasin ang ating seguridad. At marahil dapat din nating isaalang-alang ang pag-setup ng mga surveillance camera sa iyong bahay. Sumang-ayon si Teresa, halata ang pag-aalala. Pinagkakatiwalaan kita, Fernando. Ayaw ko lang malagay sa panganib ang iba pa. Sapat nang nasasangkot ako. Sabi niya, malinaw ang pagkabalisa sa bawat kunot ng kanyang noo. Tinitiyak ko sa iyo, Teresa, hindi ko hahayaang may mangyari sa iyo. Matutukoy natin kung sino ang responsable at sisiguraduhing sila ay mananagot. Matatag na sabi ni Fernando, nagbigay ng kinakailangang katiyakan kay Teresa sa sandaling iyon. Kinuha ng detektib ang kanyang cellphone at mabilis na nagdial ng numero. Matapos ang maikling palitan sa mahinang tono tungkol sa kanilang mga pangangailangan, tinapos niya ang tawag at hinarap si Teresa na mas kalmado ang hitsura. Magkakaroon ng nightly patrols ang aking team sa paligid ng iyong bahay simula ngayong gabi. Bukod dito, nakipag-ayos ako sa isang kaibigan na bihasa sa teknolohiya para mag-set up ng mga kamera at alarm system bukas. Impormasyon niya sa kanya. Nakaramdam si Teresa ng matinding ginhawa, nakakampante sa kaalaman na hindi siya nag-iisa sa pagharap sa mga hamong ito. Salamat, Fernando. Talagang hindi ko alam ang gagawin ko nang wala ang iyong suporta, sabi niya. Sandaling hinawakan ang mga kamay niya bilang tanda ng taos-pusong pagpapahalaga. Sa mga sumunod na araw, pinagpatuloy ni Teresa at Fernando ang kanilang pagtatanong na may bagong sigla. Linggo ng masinsinang trabaho at maraming gabi ng pagkabahala ang sa wakas ay nagbunga ng isang tagumpay. Nakalikom sila ng malaking katawan ng ebidensya kasama ang mga dokumento, mga audio clip at mga video na hindi lamang nagsasangkot sa gang sa mga kriminal na aktibidad, kundi pati na rin sa mga intrigang nauugnay sa pagsubok ni Sarah. Nakipag-ugnayan si Fernando sa isang espesyal na unit ng pulisya na nakatuon sa pagtugon sa organisadong krimen at katiwalian, nag-ayos ng isang pagpupulong sa isang ligtas, diskretong lokasyon. Doon inilatag nila ang lahat ng kanilang natuklasan, ipinaliwanag kung paano naiugnay ang bawat elemento ng gang sa mga krimen. Labis na humanga ang mga opisyal sa detalye ng kanilang pagsisiyasat at agad na kumilos. Gamit ang ibinigay na intelihensiya, naglunsad sila ng sunod-sunod na mga raid sa iba't ibang taguan ng gang. Naging matagumpay ang mga raid, nagresulta sa pag-aresto ng maraming miyembro ng gang,
kasama na ang mga nangungunang lider na nahuli ng hindi handa at hindi nakapag-alis ng karagdagang ebidensyang magpapatunay ng kanilang kasalanan. Bukod dito, isang malaking bulto ng mga dokumento at elektronikong datos ang nakumpiska na nangakong magpapalakas ng husto sa kaso laban sa kanila sa korte. Nang matanggap ni Teresa ang kumpirmasyon ng mga pag-aresto, labis siyang nakaramdam ng ginhawa at pakiramdam ng hustisyang nakamit. Nagawa natin ito, Fernando. Naisilbi ang hustisya, bulalas niya. Luha ng ginhawa at kagalakan ay magkahalo sa kanyang mga mata. Si Fernando, na nakatayo sa tabi niya, ay nakaramdam ng malalim na kasiyahan. Ang iyong katapangan at determinasyon ay mahalaga sa ating tagumpay, Teresa. Napakagaling mo, pagpapatibay niya. Magkasama silang dumalo sa mga paunang pagdinig ng kriminal na kaso, labis na nasisiyahan sa kanilang ambag sa paggawa ng komunidad na mas ligtas at pagbibigay katarungan sa mga aksyon ni Sarah. Sa kalaunan, sa tahimik na kapaligiran ng isang maliit na kafe, nagtipon sina Sarah, Teresa at Fernando upang ipagdiwang ang kanilang mahirap na tagumpay. Hinawakan ni Sarah ang mga kamay ni Teresa at Fernando, ang kanyang mga mata ay sumasalamin ng malalim na pasasalamat. Hindi ko kailanman naisip na magtatagumpay tayo ng ganito, sabi niya, ang boses ay puno ng emosyon. Nanay Fernando, iniligtas ninyo ang buhay ko. Kung wala ang inyong katapangan at katatagan, baka hindi ko nakayanan ang pagsubok na ito. Tumugon si Teresa na may malambing ng ngiti. Pinipisil ang kamay ng kanyang anak. Sarah, anak kita, at walang anumang hindi ko gagawin para sa iyo. Ang malaman na ligtas ka at naisilbi ang hustisya ay higit pa sa lahat ng maaari kong hilingin. Si Fernando, pantay na naantig, ay nagdagdag, napakahirap ng paglalakbay, Sarah, ngunit tunay na nakaka-inspire ang iyong katatagan. Ang suportahan ka at ang iyong ina ay naging taus-puso kong pangako. Natutuwa ako na maganda ang naging pagtatapos ng kabanatang ito. Si Sarah, na may mga luha na kumikislap sa kanyang mga mata, ay nagpahayag ng kanyang pasasalamat. Hindi lamang kayo lumaban para sa akin, ngunit binigyan ninyo rin ako ng pagkakataong magsimula muli. Ang nais ko na lang ngayon ay mamuhay ng buhay na nagbibigay pugay sa lahat ng pagsisikap na ginawa ninyo. Salamat sa pagtayo sa tabi ko, kahit kailan malabo ang kinabukasan. Ang detektive ay naglabas ng kanyang cellphone at mabilis na nagdial ng numero. Matapos ang maiksing palitan sa mahinang tono na nagdetalye ng kanilang mga pangangailangan, tinapos niya ang tawag at humarap kay Teresa na may mas kalmadong itsura. Magkakaroon ng nightly patrols ang aking team sa paligid ng iyong bahay simula ngayong gabi. Nakapag-ayos na rin ako sa isang kaibigang bihasa sa teknolohiya na mag-set up ng mga kamera at alarm system bukas, ipinaalam niya sa kanya. Nadama ni Teresa ang isang agos ng ginhawa na kampante sa kaalaman na hindi siya nag-iisa sa pagharap sa mga hamong ito. Salamat, Fernando. Tunay na hindi ko alam ang gagawin ko nang wala ang iyong suporta, sabi niya. Sandaling hinawakan ng kanyang mga kamay bilang tanda ng taus-pusong pagpapahalaga. Sa mga sumunod na araw, pinalakas ng pinahusay na seguridad, patuloy na itinulak ni Teresa at Fernando ang kanilang pagtatanong na may bagong sigasig. Linggo ng masigasig na trabaho at maraming gabi ng hindi pagkatulog ay sa wakas ay nagbunga ng isang tagumpay. Nakalikom sila ng isang malaking katawan ng ebidensya kasama ang mga dokumento, audio clip at video na hindi lamang nagsasangkot sa gang sa mga kriminal na aktibidad, kundi sa mga pakana din sa paligid ng pagsubok ni Sarah. Nakipag-ugnayan si Fernando sa isang espesyal na unit ng pulisya na nakatuon sa pagsugpo sa organisadong krimen at katiwalian.
Nag-ayos ng isang pagpupulong sa isang ligtas, diskretong lokasyon. Doon, inilatag nila ang lahat ng kanilang natuklasan, ipinaliwanag kung paano naiugnay ang bawat elemento ng gang sa mga krimen. Labis na humanga ang mga opisyal sa detalye ng kanilang pagsisiyasat at agad na kumilos. Gamit ang ibinigay na intelihensiya, naglunsad sila ng serye ng sabay-sabay na raid sa maramihang taguan ng gang. Naging matagumpay ang mga raid, nagresulta sa pagdakip ng maraming miyembro ng gang, kabilang ang mga nangungunang leader na nahuli ng hindi handa at hindi nakapag-alis ng karagdagang ebidensyang magpapatunay ng kanilang kasalanan. Bukod dito, isang makabuluhang bulto ng mga dokumento at elektronikong datos ang nakumpiska na nangakong magpapalakas ng husto sa legal na kaso laban sa kanila. Nang matanggap ni Teresa ang kumpirmasyon ng mga pag-aresto, siya ay labis na nakaramdam ng ginhawa at pakiramdam ng hustisyang nakamit. Nagawa natin ito, Fernando. Naisilbi ang hustisya. Bulalas niya, luha ng ginhawa at kagalakan ay magkahalo sa kanyang mga mata. Si Fernando, na nakatayo sa tabi niya, ay nakaramdam ng malalim na kasiyahan. Ang iyong katapangan at determinasyon ay mahalaga sa ating tagumpay, Teresa. Napakagaling mo, pagpapatibay niya. Magkasama silang dumalo sa mga paunang pagdinig ng kriminal na kaso, labis na nasisiyahan sa kanilang ambag sa paggawa ng komunidad na mas ligtas at pagbibigay katarungan sa mga aksyon ni Sarah. Sa kalaunan, sa tahimik na kapaligiran ng isang maliit na kafe, nagtipon sina Sarah, Teresa at Fernando upang ipagdiwang ang kanilang mahirap na tagumpay. Hinawakan ni Sarah ang mga kamay ni Teresa at Fernando, ang kanyang mga mata ay sumasalamin ng malalim na pasasalamat. Hindi ko kailanman naisip na magtatagumpay tayo ng ganito, sabi niya, ang boses ay puno ng emosyon. Nanay, Fernando, iniligtas ninyo ang buhay ko. Kung wala ang inyong katapangan at katatagan, baka hindi ko nakayanan ang pagsubok na ito. Tumugon si Teresa na may malambing na ngiti, pinipisil ang kamay ng kanyang anak. Sarah, ikaw ay aking anak at wala akong hindi gagawin para sa iyo. Ang malaman na ligtas ka at naisilbi ang hustisya ay lahat ng maaari kong hilingin. Si Fernando, pantay na naantig, ay nagdagdag, napakahirap ng paglalakbay, Sarah. Ngunit tunay na nakaka-inspire ang iyong katatagan. Ang suportahan ka at ang iyong ina ay naging taus-puso kong pangako. Natutuwa ako na maganda ang naging pagtatapos ng kabanatang ito. Si Sarah, na may mga luha na kumikislap sa kanyang mga mata, ay nagpahayag ng kanyang pasasalamat. Hindi lamang kayo lumaban para sa akin, ngunit binigyan ninyo rin ako ng pagkakataong magsimula muli. Ang nais ko na lang ngayon ay mamuhay ng buhay na nagbibigay pugay sa lahat ng pagsisikap na ginawa ninyo. Salamat sa pagtayo sa tabi ko kahit kailan malabo ang kinabukasan. Teresa at Fernando ay nagpalitan ng mga ngiti, isang pakiramdam ng kagalakan at ginhawa ang bumuhos sa kanila. Hindi mo kailangang magpasalamat sa amin, Sarah. Pamilya tayo at iyan ang ginagawa ng mga pamilya. Sinusuportahan nila ang isa't isa, sabi ni Teresa, habang tumango naman si Fernando bilang pagsang-ayon. Tama, dagdag niya, magpatuloy tayo ng magkasama ngayon. Ang mga pagpapahayag ng pasasalamat at pagkilala ay lalo pang nagpalalim sa kanilang mga ugnayang pampamilya. Pinatibay ang kanilang pangako na suportahan ang isa't isa, anuman ang dalhin ng hinaharap. Bumalik sila sa sementeryo kung saan orihinal na nagumpisa ang kanilang kwento. Si Teresa at Sarah ay magkatabing naglakad sa mga landas sa pagitan ng mga libingan patungo sa isang lugar na dati ay sentro ng matinding pighati at misteryo. Ang mga ulap sa itaas ay nagtakip ng kalungkutan at ang mahinang simoy ng hangin ay humaplos sa mga dahon ng puno,
binabalot ang espasyo sa isang tahimik na kabanalan. Tinitigan ni Teresa ang lapida na may pangalan ni Sarah, hawak ang isang bagong marker na magtatama sa isang matagal ng pagkakamali. Narito tayo para ituwid ang mga bagay, Sarah. Panahon na para ituwid ang mga pagkakamali ng ating nakaraan, deklara ni Teresa. Ang kanyang boses ay resonante sa determinasyon, ngunit may bahid ng emosyon. Tinulungan siya ni Sarah sa pag-alis ng lumang marker upang ilagay ang bago. Napakasurreal na tumayo dito, hindi bilang namatay, kundi bilang isang taong may pagkakataon pang ituwid ang mga nakaraang pagkakamali, pagmuni-muni niya. Ang kanilang kolaborasyon ay kapwa literal at simboliko, habang muling binubuo nila ang mga aspeto ng kanilang mga buhay. Ang iyong tunay na pagkakakilanlan ay ngayon igagalang ng tama, at ang taong nakahimlay dito ay maaari nang magpahinga ng mapayapa, sabi ni Teresa habang inilalagay nila ang bagong lapida. Ito ay nagtataglay na ngayon ng pangalan na Fatima Bautista, ang tunay na pagkakakilanlan ng babaeng dati nakatago sa pangalang Sarah. Naglatag si Sarah ng sariwang mga bulaklak sa harap ng bagong lapida, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Humihingi ako ng tawad sa lahat, Fatima, at salamat, nanay, sa pagtayo sa tabi ko noong hindi ako karapat-dapat. Sabi niya, ang kanyang mga mata ay nagpapahayag ng pasasalamat at pagsisisi. Niyakap siya ni Teresa ng may init. Malalampasan natin ito bilang isa. Ang mahalaga ay narito ka na ngayon sa amin, itinatama ang mga pagkakamali. Iyan ang layunin ng pamilya, pagtiyak niya. Naglakad sila palayo sa libingan, iniwan hindi lamang ang natuklasang katotohanan, kundi pati na rin ang isang masakit na kabanata sa kanilang buhay. Ngayon ay handa nang yakapin ang isang bagong simula ng magkasama, pinalakas ng kanilang mga karanasan. Habang nagpatuloy ang investigasyon at unti-unting bumalik sa normal ang buhay, nakita ni Leon at Sarah ang kanilang sarili na mas nagiging malapit sa isa't isa. Nagsimula silang magbahagi pa ng higit pa tungkol sa kanilang mga personal na buhay, mga takot at mga adikain. Isang hapon, matapos ang isang nakakapagod na sesyon ng pagsusuri ng mga dokumento at estratehikong pagpaplano para sa investigasyon, natagpuan nila ang kanilang sarili na magkasama, umiinom ng kape sa isang kaakit-akit na kafe malapit sa kanilang lugar ng trabaho. Hinangaan ni Leon ang matinding dedikasyon ni Sarah sa pagtuklas ng katotohanan. Sarah, palagi kong nakikita sa iyo ang isang babae na hindi ka panipaniwalang matatag at pokus. Pagpapahayag niya, ang kanyang boses ay puno ng paghanga. Ang pagmasdan kung gaano kakadiin na ipinaglalaban ng iyong pamilya ay lalo pang nagpapalalim sa respeto ko sa iyo. Ngumiti si Sarah na antig sa kanyang mga salita. Salamat, Leon. Mahirap ang daan, ngunit ang malaman na hindi ako nag-iisa sa paglalakbay na ito ay malaki ang ibinibigay na pagkakaiba. Ang iyong suporta kasama ang suporta ni Teresa at ni Corazon ay nagbibigay lakas sa akin upang magpatuloy, tugon niya. Ang kanilang mga pagpupulong ay naging mas madalas at ang paghanga na mayroon sila sa isa't isa ay di naglaon ay umusbong sa mas malalim na damdamin. Sa isang hapon habang naglalakad sila sa parke, naglakas loob si Leon. Sarah, sa mga nakaraang buwan, naging napakahalaga mo sa akin. Nagsimula akong magkaroon ng mas malalim na damdamin para sa iyo. Pag-amin niya, ang puso niya ay kumakabog sa pagiging mahina. Huminto si Sarah, ang kanyang ekspresyon ay halo ng sorpresa at kasiyahan. Ramdam ko rin ang pareho, tugon niya. Pinigilan siya bago pa man niya mapagdudahan ang kanyang mga sinabi. Natutuwa akong pareho ang nararamdaman mo, sabi niya. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Halata ang ginhawa at kasiyahan. Sa pagkalutas ng misteryo, sa paligid ng lapida at sa pagpapanumbalik ng kapayapaan sa kanilang mga buhay, nagpasya sina Leon at Sarah na itaas ang kanilang relasyon
sa susunod na antas. Natagpuan nila ang ginhawa at pagmamahal sa isa't isa, dalawang puso na dating pinahirapan ng pagsubok. Ngayon ay nagkakaisa sa pag-asa para sa isang magkasamang hinaharap. Nakikita ang umuusbong na kagalakan sa pagitan ng mag-asawa. Sina Corazon at Teresa ay nag-alok ng kanilang buong suporta. Natutuwa sa muling pagsilang ng kaligayahan sa kanilang mga buhay matapos ang mga magulong panahon. Sa isang maaraw na hapon sa lokal na parke, isang lugar na ngayon ay sumisimbolo sa isang sariwang simula, pinanood ni Teresa mula sa isang bangko habang naglalaro ng soccer sa damuhan sina Sara at Corazon. Napakagandang makita silang ganito, napaka-united. Puna ni Teresa nang umupo si Sara sa tabi niya upang magpahinga. Pakiramdam ko ay maaari na tayong huminga muli. Naiwan na natin ang nakaraan, sabi ni Sara. Ang mga mata ay nakatuon kay Corazon na masayang tumatakbo. Nanay, hindi ko sana nakayanan ang alinman dito nang wala ka. Patuloy niya, pinapanood si Corazon na lumapit. At dinala niya tayo na mas malapit pa, parang ang anak na hindi ko kailanman nagkaroon. Ang kanyang mga salita ay may katapatan at nakita ni Teresa ang tunay na kasiyahan sa mga mata ng kanyang anak, isang kislap na nawala noon. Lumundag si Corazon sa mga bisig ni Teresa, tumatawa. Lola, sasama ka ba sa amin maglaro? Ang kanyang sigla ay nakakahawa at hindi nakapagpigil si Teresa ng ngumiti. Siyempre, tingnan natin kung naaalala ko pa kung paano maglaro, sagot niya. Tumayo upang muling sumali sa laro. Habang naglalaro sila, pinagmasdan ito ni Sara. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat. Alam mo nanay, sa palagay ko ay sa wakas ay nakuha na natin kung ano talaga ang mahalaga. Sa kabila ng lahat, magkasama tayo ngayon at iyon ang mahalaga. Tumakbo siya upang sipain ang bola pabalik kay Corazon na sumigaw sa tuwa. Habang lumulubog ang araw sa abot tanaw, tanda ng pagtatapos ng isa pang araw, naglalakad pa uwi sina Teresa, Sara at Corazon na magkahawak ang mga kamay. Tumingin si Teresa kina Sara at Corazon na may malalim na damdaming pagmamahal at proteksyon. Magkakasama tayo sa lahat ng ito, aniya, hinihigpitan ng hawak sa kanilang mga kamay bilang pagpapatibay ng kanilang pagkakaisa. Magkasama silang naglakad, hakbang-hakbang, pinalakas at higit na nagkakaisa kaysa dati, handang harapin ang anumang darating na kinabukasan. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel. Ang iyong suporta ang nagbibigay daan sa akin upang maghatid sa iyo ng mga bagong at nakasisiglang kwento araw-araw. Abangan ang susunod na kapanapanabik na kwento na ipapalabas na ngayon sa iyong screen. Maraming salamat sa iyong suporta. Kita-kits ulit.